Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko bago ko pa man namalayan ang bigat ng mga ito. Kung makapangyarihan talaga ang rosaryo nyo, bakit hindi ako patahimikin ngayon din? Tahimik ang lahat. Isang uri ng katahimikang hindi natural. Kahit ang mga ibon, tila natahimik din hawak ko ang mikropono, tumutunog pa rin pero walang ibang ingay sa paligid. Nasa gitna ako ng Plaza Bolvar, may ilang daang katao sa harapan ko, mga Katolikong may hawak na rosaryo, mga Adventistang kaanib ko, mga pulis na nagmamasid, at ilang mga bata sa gilid, nakatingala. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Hindi ko pa alam noon, pero iyon ang eksaktong sandali na unti-unting babasagin ng langit ang mundo kong pinaghirapan kong buuin. Bumalik tayo sa umpisa. Ako si Alexandra Rodriguez. Dating pastora. 16 na taong gulang pa lang ako nang sabihin ng tatay kong ako raw ang magiging martilyo ng idolatriya sa Venezuela. Hindi ko agad naintindihan noon pero kinilabutan ako sa tono niya, parang may propesya. Lumaki akong Adventista. Disiplinado. Tuwid. Tahimik pero matalim. Lahat ng bagay ay may label, totoo o mali. Wala akong espasyo para sa gitna. Hindi uso sa amin ang mga larawan sa bahay, lalo na yung mga may banal na mukha. Sabi ng tatay ko, kahit poster ni Maria ay kasangkapan ng demonyo. Ang lola ko, kahit simpleng kwintas na may krus, binabasag. Walang puwang ang mga imahen sa piling ng Diyos, sabi niya. Sa eskwelahan ng iglesia, sinanay ako sa diskurso, lalo na pagkontra sa mga Katoliko. At ang pinakakinasususuyaan kong simbolo sa lahat. Rosaryo. Sa mata ko, isa itong kadena ng panlilinlang. Isang pisi na ginawang kasangkapan para pabanguhin ang kasinungalingan. Para sa akin, bawat butil ng rosaryo ay kasinungalingan na pinulbos at pinakain sa mga taong gutom sa pag-asa. Kaya naman noong nagpakasal kami ni Roberto, kapwa ko Adventista, at napakabanal, isa sa mga unang patakaran namin sa bahay, walang Katolikong musika, larawan, o rosaryo sa loob ng tahanan natin. Simple. Direkta. Di mapag-uusapan. May 2 anak kami, si David at si Sofa. 8 taon si David, 6 si Sofa. Matalino. Mapagmasid. At gaya ng ina nila, matigas ang paniniwala. Tinuruan ko silang iwasan ang mga imahe ng mga santo. Isang beses, nakita ni Sofa ang isang kapitbahay na nagrorosaryo sa harap ng altar. Mama, bakit paulit-ulit sila magdasal ng ganun? Tanong niya. Sumagot ako ng may bahid ng inis. Dahil akala nila mas makikinig ang Diyos kung paulit-ulit silang hihiling. Pero anak, ang totoo, hindi siya nakikinig. Tumango siya. Tapos sinara niya ang bintana. Ganyan kami. Walang puwang sa puso para sa kabaliwan ng tradisyon. Ngunit habang lumalalim ang krisis sa Venezuela, ang gutom, ang kakulangan sa gamot, ang pagkawala ng kuryente gabi-gabi, napansin kong may kakaiba sa kapitbahay naming si Donna Estela. Matanda na siya, payat, at halos wala ng laman ang tindahan niya. Pero tuwing gabi, rinig naming ang mahinahon niyang tinig habang nagrorosaryo sa may bintana. Hindi ko maintindihan. Anong klaseng pananampalataya ang kumakapit sa isang pisi na may butil, sa halip na maghanap ng solusyon? Napansin kong hindi lang siya. Parang epidemya. Sa bawat kanto may rosaryo. Sa jeep. Sa tindahan. Sa radyo. Kahit ang mga bata may kwintas na rosaryo. Kalokohan, sabi ko kay Roberto habang kumakain kami ng lugaw. Kalokohan, sagot niya. Pero mas mapanganib yan kesa akala ng marami. Bakit? Dahil kapag desperado ang tao, kahit anino ay tatawagin niyang tagapagligtas. Gusto kong pumalakpak sa sinabi niya. Pero isang linggo matapos ang usapang iyon, habang palabas ako ng simbahan namin, may nakita akong matandang lalaki, nakaluhod sa gitna ng kalsada, hawak ang rosaryo habang umiiyak. Panginoon, kahit isang butil lang ng tulong, kahit isang sagot. Hindi ko alam kung bakit, pero di ako makakilos. Nanlamig ang kamay ko. Gusto ko siyang pagalitan, sabihin tumayo siya at humingi ng totoong tulong, pero ang bibig ko parang tinahi. Pag-uwi ko, hindi ko mabura sa isip ang imahe niya. Ang rosaryo sa kamay niya ay parang mas mabigat kaysa sa mundo. Ilang araw akong hindi mapakali. Kaya nagsimula akong magplano. Isang kampanya. Isang pagsabog ng katotohanan. Ang tawag ko rito sa notes ko, Operasyon Alingawngaw.
Isang public event sa harap mismo ng katedral. Sa harap ng mga Katoliko. Dadalhin ko ang isang rosaryo, bibilhin ko sa tindahan nila, at dudurugin ko iyon sa harap nila. Ang poster. Simple lang. Halina't saksihan ang pagwawakas ng alamat. Rosaryo, butil o bula. Ipapakalat ko ito online. Sa programa ko sa radyo. Sa mga kapatid naming simbahan sa buong lungsod. Natuwa ako sa ideya. Parang misyon. Parang huling martilyo sa pader ng panlilinlang. Nang sabihin ko ito kay Roberto, natigilan siya. Hindi agad nagsalita. Tapos, malumanay siyang umiling. Alexandra, sigurado ka ba? Mas sigurado pa ako dito kaysa sa araw ng kasal natin. Tumawa siya, pilit. Hindi ba delikado? Ingat lang ang kailangan. At syempre dasal. Dasal, tanong niya, bahagyang nagtaas ng kilay. Tumango ako. Dasal sa tunay na Diyos. Hindi na siya umimik. Kinabukasan, binili ko ang rosaryo sa isang tindahan sa tabi ng simbahan. Habang hawak ko ito, naramdaman kong parang kumikirot ang palad ko. Hindi ako mapalagay. Isang matandang madre ang lumapit. Para sa iyo ba yan, Hija? Tanong niya. Umiling ako. Para sa isang palabas. Tumingin siya diretsyo sa akin. Hindi galit. Hindi rin natatakot. Parang may lungkot. Ang rosaryo ay hindi laruan, sabi niya. At ang palabas minsan ay sinusundan ng Diyos mismo. Nakangiti ako habang umaalis. Pero sa loob-loob ko, may gumuguhit na hilamos ng kaba. 7 araw bago ang event nag-viral ang teaser. May mga tumatawag. May mga nagbabanta. May mga nagdarasal. Lalo lang akong naengganyo. 5 araw bago ang event, may dumating na sulat sa bahay, walang pangalan ng nagpadala. Isang papel. Walang sulat, kundi isang simpleng rosaryo lang sa loob ng sobre. 3 araw bago, isang batang lalaki ang tumigil sa harap ng bahay. Tumitig sa akin. Aling Alexandra, kapag binasag mo yon, hindi lang butil ang mawawala. Bago ko pa siya matanong, tumakbo na siya palayo. Isa lang ang sigurado ko, ang linggong ito, hindi na ordinaryo. At hindi ko pa alam na ang mismong bagay na balak kong wasakin ay siya palang gagamitin para durugin ang puso ko. Simula pa lang ng umaga, pero ramdam ko na agad ang tensyon sa hangin. Parang may bagyong paparating, pero hindi sa langit, kundi sa loob ko. Nakaharap ako sa salamin, suot ang itim kong Amerikana, hawak ang Biblia. Sa itsura, isa akong pastora na may kontrol sa lahat. Pero sa dibdib ko, may galit na sumisibol, isang uri ng inis na hindi kayang alisin ng dasal o sermon. Lumipas na ang maraming taon mula sa unang beses kong mahawakan ang rosaryo sa labas ng simbahan. Noon pa lang, alam ko nang hindi iyon magiging huling beses. Pagkatapos ng kolehiyo sa seminaryo, mabilis akong umangat. Matalino, diretsyo magsalita, at walang takot sa pagtuligsa sa tinatawag ng iba na tradisyon. Palakpakan sa bawat preaching ko. Napuno agad ang maliit naming simbahan sa San Martin. Lahat gustong makinig sa babaeng pastora na kayang magpatumba ng mga Katoliko sa loob ng 5 minuto. Minsan, natawa pa ako sa sarili ko. Ako si Alexandra, at ang specialty ko ay pagbuwag ng kasinungalingan, lalo na pag may beads at altar. Si Roberto, ang asawa ko, ay mas mahinahon. Mas madalas tahimik pero solid ang paniniwala. Isa siyang guro sa seminaryo, at palaging andyan para sa akin, lalo na tuwing may debate o confrontation. Magaling siyang tagapayo. Matibay ang paninindigan pero may puso. Isang gabi, habang nag-uusap kami bago matulog, tinanong niya ako. Alexandra, hindi ka ba napapagod sa pakikipaglaban araw-araw? Laban para sa katotohanan? Hindi, sagot ko agad. Pagod ako sa mga taong ayaw magising. Pero hindi sa laban. Tumango lang siya. Di ko na kailangan ng pag-unawa. Basta suporta. At ibinibigay niya yon. Si David at Sofa naman, lumaki sa disiplina. Walang laruan na may krus. Walang ni Ave Marian sa bahay. Kapag naririnig nila ang tunog ng rosaryo mula sa kapitbahay, tinuruan ko silang isara ang bintana at sabihin sabay-sabay. Ang mga salitang yan ay hindi naririnig ng Diyos. Tinuro ko sa kanila na ang rosaryo ay parang mikropono na nakaplug hindi sa langit, kundi sa impyerno. Minsan, si David ay may dalang papel galing eskwelahan, may larawan ng isang babae na nakasuot ng asul na balabal.
Teacher namin, sabi niya ito raw si Mama Mary, wika niya. Pinulit ko agad ang papel. Ano to David? Bakit mo to tinanggap? Umiyak siya. Nagsorry ako. Hinawakan ko siya sa balikat. Anak, hindi ko gustong saktan ka. Pero ang totoo, niloloko ka nila. Si Maria, mahalaga, pero hindi siya Diyos. At ang rosaryo? Isa itong kasangkapan para itali ang mga tao sa takot, hindi sa katotohanan. Mula noon, siya na mismo ang nagsasara ng bintana kapag may maririnig na pagdarasal mula sa labas. Pero kahit gaano kami kaingat, hindi namin matakasan ang sigaw ng rosaryo sa buong paligid. Habang lumalala ang krisis sa bansa, gutom, patayan, blackout, mas lalong nagiging malakas ang tunog ng mga panalangin iyon. Sa tapat ng mga ospital, sa gilid ng mga tindahan, sa harap ng mga bahay, kahit sa ilalim ng poste, may rosaryo. Ang mga tao, sa halip na maghanap ng solusyon, tumitingala sa langit, hawak ang mga butil. Nakaluhod. Umiiyak. Umaasa. At doon ako nabaliw. Hindi ba sila napapagod kakadasal? Paulit-ulit lang. Walang sagot. Baka kasi hindi sila naghahanap ng sagot, kundi kasama, sagot ni Roberto. Napalingon ako sa kanya. Kasama. So, Diyos na ang rosaryo. Hindi siya sumagot. Pero alam ko ang iniisip niya. Hindi rosaryo ang Diyos, pero para sa iba, iyon ang tulay. Tulayan kong gigibain. Sa radyo, nagsimula akong magsalita ng mas matapang. Tinawag kong laso ng rosaryo. Pinintasan ko ang mga dasal bilang ispel ng makabagong bruhas. May tumatawag na sumasang-ayon. May nagbabanta. Pero lahat sila, lalo lang akong pinainit. Isang linggo, habang naglalakad ako pauwi galing simbahan, may batang babae na may hawak na rosaryo na ngumiti sa akin. Inabot niya ito sa akin. Tita, para po sa inyo. Para safe kayo palagi. Kinuha ko ito. Pero pagkatalikod niya, itinapon ko sa basurahan. Nilapitan ako ni Roberto. Bakit mo tinapon? Regalo yon. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan para maging ligtas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga mukha ng mga nagro-rosaryo parang bumabalik-balik sa isip ko. Hindi galit ang nararamdaman ko. Hindi awa. Isang uri ng pagkainis na hindi ko maipaliwanag. Bakit sila panatag? Bakit ako ang gulong-gulo? Hanggang sa dumating ang sagot. Habang binabasa ko ang Biblia isang madaling araw, natigilan ako sa isang linya. May anyo ng kabanalan pero itinatanggi ang kapangyarihan nito. Tumayo ako. Naisip ko, ito na yon. Ang rosaryo ang huwad na anyo. Kailangan ko itong gibain. Kinabukasan, tinawagan ko ang team ko. Maghanda kayo. Mag-organisa tayo ng event eh. Anong event, Pastora? Isang open preaching. Dito mismo sa Plaza Boulevard. Sa harap ng katedral. Sa harap nila. Nagkatinginan sila. Pero walang tumutol. Ang tema, pisil na butil, peking dasal. Sabay-sabay silang natawa. At gagawin natin ito sa isang espesyal na araw di. Tulad ng feast nila ng rosaryo. Lalong lumakas ang tawanan. At anong gagawin niyo roon, Pastora? Simple. Bibili ako ng rosaryo. At dudurugin ko ito sa harap nila. Wala itong kapangyarihan. Wala itong bisa. Isang dekorasyong pinaniwalaan nilang may bisa, pero ngayon, ipapakita nating butil lang ito. Plastik lang ito. At walang silbi sa tunay na Diyos. Hindi ko sinabi agad kay Roberto. Pero naramdaman niyang may binabalak ako. Alexandra, anong gagawin mo? Tumingin ako sa kanya. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kalakas ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga huwad na pananampalataya. At kung may manakit sa'yo, wala silang karapatang manakit kung totoo ang paniniwala nila. Hindi ba't ang Diyos nila ang dapat magtanggol? Tahimik siya. At kung sumagot ang Diyos nila? Umiti ako, mapait. E di mas may dahilan akong lalaban. Pero hindi ko alam sa bawat hakbang papunta sa event na yon, parang may mas lalim ang katahimikan ng Diyos. Hindi ito katahimikang walang laman. Parang paghugot ng hangin bago ang lindol. Isang uri ng pahinga bago ang dagundong. At sa ganitong katahimikan, minsan, mas malakas magsalita ang langit kaysa sa pinakamalalakas na sigaw natin.
7 araw bago ang itinakdang araw, nakabili na ako ng rosaryo. Isa sa mga pinakamalaki sa tindahan, kulay asul, gawa sa plastik na parang mumurahing kwintas ng piyesta. Inilagay ko ito sa isang kahon na may label, dekorasyong panlilinlang. Nakasulat sa ibaba, ipakita ang katotohanan. Iwaksi ang kasinungalingan. Pinost ko ang event sa social media, halina't saksihan ang pagbagsak ng paniniwalang plastik. Sa gitna ng Plaza Boulevard. 8 Setyembre. Alas 10 ng umaga. May mga sumuporta. May nagalit. May nagtawag sa akin ng erehe. May tumawag ng mas masahol pa. Sa likod ng lahat, si Roberto ay nananatiling tahimik. Pero nararamdaman ko ang tensyon sa bawat hapunan, sa bawat sulyap, sa bawat pagtulog na hindi sabay. Isang gabi bago ang event, kinausap niya ako habang nakaharap ako sa salamin, sinusubukang ayusin ang suot kong coat. Alexandra, anya, mahina ang boses, sigurado ka pa rin ba? Tumingin ako sa kanya sa salamin. Mas sigurado pa ako ngayon kaysa kailanman. Hindi mo ba nararamdaman kahit kaunting takot? Takot sa ano? Sa Diyos. Humarap ako sa kanya. Ang Diyos na tunay ay hindi nasasaktan sa pagsira ng kasinungalingan. At kung totoo man ang kapangyarihan ng rosaryo, bakit ako ang takot? Dapat sila. Hindi na siya sumagot. Ni hindi ako niyakap bago matulog. Pero hindi ako nagpahalatang nasaktan. Dumating ang araw. 8 Setyembre. Mainit ang umaga, tila ba ang araw ay may sariling plano. Nakarating kami sa Plaza Boulevard bandang alas 9. May dalang portable sound system, ilang upuan, banner, at syempre, ang rosaryong balak kong durugin. Kasama ko ang ilang miyembro ng kongregasyon, lahat seryoso ang mukha, tila sundalo sa digmaan. Habang isinusukat ang mic, napansin kong unti-unting dumarami ang tao. May mga Katoliko, halatang galing pa sa misa. Mga madre, may hawak na kandila. Mga matanda, nakasuot ng puti. May mga batang tila hindi alam kung anong nangyayari. At sa gitna ng lahat, ako. Alas 10. Tumunog ang mic. Lumapit ako sa gitna. Sumik ng malalim. Magandang umaga, panimula ko. Nandito kayo ngayon para saksihan ang pagtatapos ng isang kasinungalingang lumason sa ating bansa sa napakahabang panahon. Walang palakpakan. Tahimik lang ang lahat. Rosaryo. Isang pisi na may butil. Isang ritual na paulit-ulit na tila kanta sa alingaungaw ng relihiyosong pagkabulag. Narinig kong may umuungol. May umaasang isisigaw ang pangalan ko. Pero nagpapatuloy ako. Bago pa kayong magalit, hayaan niyong tanungin ko kayo, kailan pa naging makapangyarihan ang plastik? Ipinakita ko ang rosaryo sa taas ng entablado. Kailan naging tagapamagitan sa Diyos ang bagay na gawa sa pabrika? Kailan naging batayan ng pananampalataya ang formula ng dasal, hindi ang nilalaman ng puso? Isang matandang babae sa harap ang biglang lumuhod at nagsimulang magdasal ng rosaryo. Sinundan siya ng ilan. Maya-maya, kalahati ng mga tao sa harap ko, nakaluhod na. Sinigawan ko sila. Dasal? Hindi ito dasal. Ito'y chant ng kabaliwan. Itinaas ko ang rosaryo at sumigaw. Kung totoo kang makapangyarihan, rosaryo, ipakita mo ngayon ang lakas mo. Kung ikaw ay daluyan ng langit, patahimikin mo ako. Tila tumigil ang mundo. Hindi ko agad napansin pero ang hangin ay biglang huminto. Ang mga dahon sa mga puno, hindi na gumagalaw. Parang hininto ng isang kamay ang lahat ng galaw ng kalikasan. Ang tunog ng lungsod, mga kotse, mga busina, mga vendor, nawala. Parang may nahulog na tela ng katahimikan sa buong plaza. Lumingon ako sa paligid. Anong-anong nangyayari? Naramdaman ko ang malamig na pawis sa batok ko. Tumutulo. Mabigat. Parang may bumubulong sa akin na huminto ka na. Pero ayaw kong umatras. Tinuloy ko. Ito na ang katapusan ng alamat. Ito ang katapusan ng plastik na paniniwala. Itinaas ko ang kamay kong may hawak ng rosaryo. Pero hindi ko na ito maibaba. Napako ang braso ko. Literal. Parang may humawak sa loob ng kalamnan ko. Hindi ako makagalaw. Nagpumiglas ako. Wala. Ang rosaryo sa palad ko parang biglang naging mabigat. Hindi lang mabigat sa timbang, kundi mabigat sa presensya. Parang hindi na plastik. Parang may laman. Roberto, tawag ko, nanginginig ang boses. Roberto,
Sumugod siya. Sinubukang abutin ang rosaryo. Bitiwan mo, anya. Hindi ko maibaba ang kamay ko eh. Ang mga tao sa paligid nakatingala. Tahimik pa rin. Pero ang katahimikan hindi na natural. Hindi na komportable. Maya-maya may humihip na hangin. Pero kakaiba. Galing sa itaas. Hindi malamig, hindi mainit, kundi parang humahaplos. At doon nagsimula ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, sa tapat ng araw, may nagsimulang umikot na liwanag. Paikot. Pababa. Mabagal. Tila ba isang spotlight na hindi gawa ng tao? At habang bumababa ito, ang damdamin ko nabali. Parang may humawak sa puso ko at pinisil ito ng dahan-dahan. Nang maramdaman kong bumubuhos na ang luha ko, hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa kahihiyan. Kundi dahil alam kong mali ako. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman kong bibigay na ang katawan ko. Bumaba ang braso ko, hindi dahil pinilit ko, kundi dahil pinayagan na ako. At sa harap ng daan-daang katao, ako'y lumuhod. Hindi dahil napilitan ako. Kundi dahil sa wakas, naramdaman ko ang bigat ng katotohanang matagal ko nang tinanggihan. Hindi ko na narinig ang sigawan. Hindi ko na nakita ang mga reaksyon. Basta ang huli kong naalala, hawak ko pa rin ang rosaryo. At ang mismong bagay na balak kong sirain. Siya palang sasalubong sa pagbagsak ko. Madilim. Hindi dahil sa gabi. Hindi dahil sa pumikit ako. Kundi dahil ang liwanag ay parang tumigil. Parang sinadya ng langit na takpan muna ang mundo para marinig ko lang ang sarili ko. Nakaupo ako sa lupa ng Plaza Boulevard, basa ng pawis, nanginginig pero hindi makagalaw. Hawak ko pa rin ang rosaryo. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya hawak bilang sandata. Hawak ko siya bilang tanong. Bakit hindi ko ito mabitawan? Walang tunog ang paligid. Hindi ako sigurado kung lahat ba'y tahimik o ako lang ang nawalan ng pandinig. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, may dumaan na bulong, hindi sa tenga, kundi sa dibdib. Hindi sa isip, kundi sa loob ng kaluluwa. Ang mga butil na hinamak mo ay mga hibla ng awa. Tulay mula langit tungo sa sugatang lupa. Parang hangin na may init. Hindi nakakatakot. Hindi rin marine. Malambing. Malinaw. Walang boses, pero walang kalituhan. Napatingin ako sa rosaryo. Wala pa rin akong masabi. Pero napansin kong may batang lalaki na lumapit sa gitna ng bilog na mga tao. Maliit siya, marumi ang damit, pero may rosaryong itim sa leg. Huminto siya sa harap ko, lumuhod at nagsimulang magdasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 1, 2, 3 boses ang sumunod. Tapos 5, 10. Parang domino, nagsitayuan ang mga panalangin matagal ko nang tinanggihan. Isang babae ang lumapit sa akin, may hawak na sanggol. Umiiyak. Pastora, may naramdaman siyang init sa dibdib niya, wala na po ang ubo, wala na eh. Di ko siya matingnan. May tumayo sa kanan ko. Matandang lalaki, nakayapak. 4 na taon akong may sakit sa binti. Kanina, habang nagdadasal ako, parang may humila. Tapos tingnan mo, nakatayo na ako. Naglakad siya sa harap ko. Mabagal pero totoo. Ang katawan ko nanlamig. Ang puso ko sumisigaw. Bakit nangyayari ito? Ako na ito. Ako ang nagtapon ng rosaryo sa basurahan. Ako ang nagsabi sa mga anak ko na ito ay kasangkapan ng demonyo. Ako ang nagpost, nagsigaw, tumawa. Ako ang nagpakalat ng kasinungalingan. Pero ngayon, bakit ako ang nakaupo rito, hawak ito habang sinasaksihan ko ang mga milagro? May isa pang batang babae na lumapit sa akin. May pasa sa mukha, maruming palda. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ko at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Walang sinabi. Pero naramdaman ko ang init mula sa palad niya. At ang rosaryo sa kamay ko. Biglang may liwanag. Hindi nakakasilaw. Hindi rin masakit. Parang liwanag ng liwanag kung may ganoong bagay. Parang ang kulay ay hindi basta puti, kundi halo ng ginto, pilak at pag-ibig. Tumingin ako. Ang mismong rosaryong binili ko sa palengke, ang planong sirain, ngayon ay may liwanag na dumadaloy mula sa gitna. Sa pagitan ng krus at unang butil, parang may apoy, hindi umaapoy, kundi buhay. At sa bawat butil, dumadaloy ang init pataas sa braso ko. Hindi apoy.
Hindi elektrisidad. Hindi ilusyon. Pagmamahal. Sobrang daming pagmamahal na parang hindi ko na kayang tanggapin. Bakit ngayon? Tanong ng loob ko. Bakit hindi mo ako pinarusahan? Bakit hindi mo ako tinapos? Tahimik ang sagot. Pero dumating. Dahil hindi ako dumadating para wasakin. Dumadating ako para buuin. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako. Malalim. Mabigat. Para bang lahat ng taon ng galit ko, pagmamataas ko, panghuhusga ko, lumalabas sa isang pagsabog ng luha. Hawak ko pa rin ang rosaryo. Pero ngayon, hindi ko na gustong bitawan. Hindi dahil sa hiwaga. Kundi dahil sa katotohanan. Parang habang mas hinahawakan ko ito, mas nabubura ang mga kasinungalingang itinuro ko sa sarili ko. Naalala ko ang batang si David, noong una niyang dinala ang larawan ni Maria. Naalala ko si Sofa, noong tinuro ko sa kanya na isara ang bintana tuwing may maririnig na dasal. Naalala ko si Roberto, noong tinanong niya ako, paano kung totoo ang pinaniniwalaan nila? At ngayon, narito ako. Tahimik. Wasak. Pero buhay. At sa katahimikang iyon, alam ko na. Ang rosaryong ito, hindi siya Diyos. Hindi siya sagot sa lahat. Pero siya ang paanyaya. Isang paanyaya sa presensya ng Diyos. Isang alok ng kapayapaan. Isang paraan para paulit-ulit nating ipaalala sa ating sarili kung sino ang dapat nating lapitan, paulit-ulit, hindi dahil hindi tayo pinakikinggan, kundi dahil masyado tayong nakakalimot. At habang pinagmamasdan ko ang mga tao sa paligid ko, habang pinapakinggan ko ang sabay-sabay nilang panalangin, habang pinagmamasdan ko ang liwanag na unti-unting humihina sa mga butil na pagtanto ko. Ang bagay na inisip kong gawa lang sa plastik, ay siya palang ginawa para ituro ako sa langit. At marahil, ito na ang simula ng wakas ng dati kong mundo. O ang simula ng panibago kong buhay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Plaza Bolvar, akala ko may katahimikan akong mararanasan. Mali ako. Walang katahimikan sa gitna ng unos. Lalo na't ikaw ang mata nito. Hindi pa man ako nakakauwi sa bahay, may mga text message na akong natanggap. Bakit ka lumuhod? Niloko mo kami. Apostata. Ibinenta mo ang pananampalataya mo sa isang plastic na PC. Pagdating ko sa bahay, si Roberto ay nasa sala, nakaupo. Tahimik. Nakapatay ang ilaw, bukas ang bentilador, pero parang walang hangin sa loob ng kwarto. Alam ko na ang sasabihin mo, bungad ko, hindi pa siya tinitingnan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, mahinang sagot niya. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Alexandra, may nangyari ba talaga? Hindi ako nakasagot agad. Tumulo na lang ang luha ko, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ayaw ko sanang yakapin. Hindi ko siya hinanap, Roberto. Pero dumating siya. Siya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako sigurado kung anong tawag mo roon. Pero alam kong totoo. Saglit siyang tumalikod. Tumingin sa kisame tapos sa lupa. Humugot ng hininga. Hindi kita kayang sundan dyan. Hindi ko inaasahan na sundan mo ako. Pero ikaw, susundan mo ba talaga yan? Isusugal mo ang lahat dahil lang sa liwanag. Tahimik ulit. Ilang segundo. Walang gumalaw. Hindi lang liwanag ang naramdaman ko, Roberto, bulong ko. Pagmamahal. Isang klase ng pagmamahal na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Hindi ko siya pinaniwalaan dati. Pero ngayon hindi ko siya kayang itanggi. Dahan-dahan siyang tumango. Pero hindi dahil nauunawaan niya. Kundi dahil alam niyang tapos na. Kung yan ang totoo mo ngayon, sabi niya, hindi na kita mapipigilan. Pero hindi ko rin kayang manatili. At doon ko unang narinig mula sa kanya ang salitang hindi ko akalaing bibitiwan niya, divorsyo. Lumamig ang paligid. Parang ang bawat letrang binigkas niya ay martilyo sa dibdib ko. Paano sina David at Sofa? Tanong ko, halos hindi na marinig ang boses ko. Pag-uusapan natin yan. Pero hindi ko hahayaan na malason sila ng rosaryo mo. Hindi ako sumagot. Wala na rin akong lakas. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng bahay. Pero ang mundo ay pumasok sa loob ko. Lahat ng balita, radyo, social media, tungkol sa nangyari sa plaza. Himala. Mass hysteria. Drama ng dating pastora. Sinabayan ng abnormal na pattern ng ulap.
Fake news. Angas ng langit. May nagsabing sinapian ako. May nagsabing inutusan ako ng CA. May nagsabing dapat akong ipa-exorcise. May nagsabing ipasara ang aming simbahan. At may ilan na tahimik lang pero unti-unting nawawala. Sa linggong sumunod, kalahati ng kongregasyon ay hindi na bumalik. Ang iba ay nagtayo ng panibagong grupo. Ang ibang dati kong tagasunod ay nagsimula ng online forum para ibalik sa katotohanan ang mga naligaw. Ako raw ang una sa listahan. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Hinanap ko ang rosaryo. Nasa mesa lang. Tahimik. Parang walang nangyari. Pero nang hawakan ko siya, may init pa rin. Walang liwanag. Walang musika. Pero may presensya. Parang may naghihintay lang. Patawarin mo ako, bulong ko, hindi ko na alam kung kanino. Kinabukasan, lumabas ako. Isang direksyon lang ang alam ng puso ko, ang simbahan sa plaza. Pagdating ko sa may hagdan, may lalaking nakaupo roon, may hawak na aklat, suot ang mahabang damit na puti. Tumingin siya sa akin, mumiti. Alexandra Rodriguez. Tumango ako. Tama ang pakiramdam ko. Ako si Padre Miguel. Lumapit ako sa kanya, parang may hinihila sa akin. Gusto ko lang maintindihan, sabi ko. Lahat ng ito. Bakit nangyari? Bakit ako? Ano talaga ang meron sa rosaryo? Hindi siya sumagot agad. Tumayo, tinapik ako sa balikat. Hindi kita sasagutin ngayon. Pero may ipapakilala ako sa'yo. Sa loob ng simbahan, dinala niya ako sa isang maliit na kwarto sa likod. Doon ay may isang matandang babae, kulubot ang mukha pero matalim ang mata. Nakasuot ng maayos, tahimik, may hawak na maliit na rosaryo. Ikaw pala ang Alexandra, wika niya. Ako si Sister Carmen. Tumango ako. Umupo sa harap niya. Gusto kong malaman ang totoo, panimula ko. Walang drama. Walang pakitang tao. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang rosaryo. Hindi yung mga kwento-kwento. Hindi yung sinabi lang ng simbahan. Kundi yung totoo. Ngumiti si Sister Carmen. Mabagal pero buo. Ang rosaryo ay hindi sikreto. Hindi rin ito magic. Isa lang itong simpleng paalala ng pag-ibig. Nagtaas ako ng kilay. Paulit-ulit mong sinasabi ang dasal na parang paikot. Aba Ginoong Maria ulit. Aba Ginoong Maria, bakit? Dahil ang puso ng tao, makakalimutin, sagot niya. Kaya inuulit, hindi para pakiusapan ng Diyos, kundi para paalalahanan ang sarili. Sa bawat butil, iniikot mo ang buhay ni Kristo, mula pagkatao niya hanggang kamatayan niya. Ang rosaryo ay hindi tungkol kay Maria, kundi tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng mata ng ina niya. Natigilan ako. Pero bakit hindi direkta kay Jesus? Bakit ka humihingi ng tulong sa asawa mo kapag may problema ka sa anak niyong lalaki? Hindi ba't alam mong mas mauunawaan ng ina ang tibok ng anak? Si Maria, hindi siya Diyos. Pero siya ang ina ng Diyos. At ang ina palaging may koneksyon sa puso ng anak. Humina ako ng malalim. Hindi ako agad sumagot. Pero sa loob-loob ko, parang may nabasag. Tumuloy si Sister Carmen. Hindi kita pipilitin maniwala. Pero kung gusto mong malaman ang buong kwento, kailangan mong simulan hindi sa debate, kundi sa panalangin. Inaamin ko, sagot ko, hindi ko pa kaya. Walang masama dyan, sagot niya. Basta huwag mong bitawan ang rosaryo. Tumango ako. Tumayo. Pag-alis ko ng simbahan, bitbit ko ang rosaryong ibinalik sa akin ni Padre Miguel. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang rosaryong nasa kamay ko, o ang katotohanang unti-unting humahamon sa lahat ng pagkatao ko. Hindi madaling simulan ang landas ng pagbabalik kung alam mong bawat hakbang ay isang pagtanggi sa dati mong sarili. Pero iyon mismo ang kailangan kong gawin. Ilang linggo matapos ang pag-uusap namin ni Sister Carmen, bumalik ako sa simbahan. Hindi bilang tagamasid. Hindi rin bilang rebelde. Dumalo ako bilang tanong. Buhay pero wasak. Unang gabi ko sa grupo ng pagninilay, tahimik lang ako sa gilid. May dalang maliit na notebook. Nakaupo ako malapit sa pinto, handa sa mabilisang labas kung sakaling hindi ko kayanin. Nagsimula sila sa ama namin. Tapos Gloria. Tapos sumunod ang salitang pinakakinamumuhian ko dati, Aba Ginoong Maria. Ang bilis ng tibok ng puso ko.
Para akong nauupos. Pero wala sa kanilang tumingin sa akin ng masama. Walang bumati ng iayan ang dating pastora. Walang nagturo. Lahat nagpatuloy lang. Payapa. Buo. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimula akong sumabay. 1, 2, 3. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tumingin ako sa krus sa gitna ng altar. Wala akong nakitang milagro. Wala akong naramdamang init o liwanag. Pero nang makarating kami sa ikatlong misteryo, bigla akong napaiyak. Tahimik. Malalim. Umiiyak ang katawan ko kahit hindi ako umiiyak sa isip. Para bang bawat butil na dinadaanan ng daliri ko ay binabasag ang isang bahagi ng pader sa loob ko. Maya-maya, nagkagulo na ang loob ko. Hindi ko alam kung awa ba yon, pag-amin, o pagod sa ilang taong pakikipaglaban sa aninong hindi ko naman lubos na kilala. Pagkatapos ng pagdarasal, lumapit si Sister Carmen. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Tiningnan ko lang siya. Puno ng luha ang mata ko. Hindi ko alam, sagot ko. Parang bawat dasal ay hindi ko sinasabi, pero parang ako ang sinasagot. Ngumiti siya. Tinapik ako sa likod. Wala namang dasal na umaabot sa langit na hindi muna sumasayad sa basag mong puso. Mula noon, nagsimula na akong magbasa. Binasa ko ang katesismo, mga aklat ni Solus Maria Grignion de Montfort, pati ilang liham ng mga Santo Papa. Hindi ito parang pag-aaral sa seminaryo. Ito'y paghahanap ng sarili. Paghuhukay ng matagal ko nang ibinaon. Isa sa mga aral na tumama sa akin, ang rosaryo ay hindi pang ulit. Ito'y pag-akyat. Sa bawat ulit ng New Ave Maria, hindi ako umiikot, umaakyat ako. Sa bawat misteryo, ang tuwa, ang liwanag, ang hapis, ang kaluwalhatian, parang sinasama ako ni Maria sa lakad ng anak niya. Hindi ako kinakaladkad. Inaakay ako. Dahan-dahan, nagsimula akong sumali sa mga maliliit na grupo. Hindi pa ako handang humarap sa publiko. Pero tuwing may nagtatanong kung sino ako, tapat ang sagot ko. Isa akong dating pastora na sinampal ng langit gamit ang tahimik na panalangin. May mga tumatawa. May nagugulat. May umiiyak. Isang gabi, inimbitahan ako sa isang prayer group sa kabilang barangay. Maliit lang. Walang kilalang mukha. Pero sa gitna ng gabi, habang nagsasalita ako tungkol sa karanasan ko sa plaza, may isang babae na umiiyak ng tahimik. Matapos ang session, nilapitan niya ako. Dati akong leader ng grupo ng Born Again. 5 taon akong lumalayo sa rosaryo. Pero ngayong gabi, naalala ko ang lola kong pumanaw, laging may rosaryo sa kamay. Baka hindi siya naliligaw. Baka ako ang nawala. Hinawakan ko ang kamay niya. Pareho tayong pauwi. Hindi naging madali ang lahat. May mga protestang umabot sa bahay ko. May mga nagsulat sa gate, Huwad. Traidora. May mga tumatawag sa telepono sa gabi. Tahimik lang. O minsan, may paulit-ulit na sigaw, magsisi ka. Si David at Sofa, halos hindi na ako makausap. Si Roberto, tinutulungan lang ako sa legal na usapin. Wala nang emosyon. Parang transaksyon na lang. Pero ang rosaryo tahimik lang siya. Hindi sumisigaw. Hindi nagtuturo. Hindi nagmamadali. Araw-araw, inuulit ko ang parehong dasal. Pero sa bawat araw, may bagong ibig sabihin. Parang ang Diyos, marunong magsalita sa parehong salita, gamit ang ibang boses. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, hawak ang rosaryo, napansin ko ang larawan namin dati sa simbahan. Ako, si Roberto, ang mga bata, lahat nakangiti, nakasuot ng puti. Pinulot ko ang larawan. Tiningnan. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang galit, ang takot, o ang hiya. Naroon ang alaala ng isang panahon na totoo para sa akin. Pero ngayon, may bago na akong tahanan. At kahit wala akong katiyakan kung saan ako dadalhin ito, sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko na kayang bitawan ang rosaryo. Hindi dahil ito ang sagot sa lahat ng tanong ko. Kundi dahil ito ang nagturo sa akin na hindi ko kailangang laging may sagot. Minsan, sapat na ang pananatili. Ang pagtahimik. Ang paghawak sa butil. At ang pag-asa na sa dulo ng lahat, may Diyos pa rin na naghihintay. Ang gabi ng aking pagtanggap sa simbahang Katolika ay hindi maihahambing sa kahit anong seremonyang pinuntahan ko sa buong buhay ko.
Hindi ito engrande. Wala ring engrandeng musika. Pero sa bawat salita ng pangako, sa bawat tugon na amen, parang may parte sa loob ko na naglaladlad ng bandila. Isang pagsuko na hindi pagkatalo, kundi kalayaan. Ang simbahang minsang tinawag kong Babylonia ng Apokalipsis, ngayon ay tahanan. Nang binasbasan ako ng tubig sa pagbabalik loob, hawak ko ang rosaryong una kong sinubukang durugin. Tuyo na ito. Wala nang liwanag na bumabalot dito. Pero sa mga palad ko, ramdam kong buhay pa rin ang hiblang kumokonekta sa akin at sa langit. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Padre Miguel. Mula ngayon, sabi niya, hindi ka na basta tagapakinig. Isa ka ng tinig. At doon nagsimula ang sunod na yugto ng misyon ko, hindi bilang pastora, kundi bilang saksi. Sa unang buwan, tahimik lang akong sumasama sa mga grupong nagdarasal ng rosaryo sa parokya. Wala akong mikropono. Wala akong title. Basta ako si Alexandra. Pero hindi nagtagal, may mga lumalapit na sa akin. Pwede niyo po ba kaming kausapin tungkol sa karanasan niyo? Paano po nagsimula ang pagbabago? Paano niyo naintindihan ang rosaryo? Sa una, alangan ako. Baka isipin ng iba na gusto ko lang ng atensyon. Pero may gabing habang nagrorosaryo kami sa ilalim ng punong mangga sa labas ng simbahan, may babaeng lumapit, umiiyak. Alam ko pong dati kayong pastora, sabi niya. Ako si Maria Elena. Dati akong korista sa church niyo. Hindi agad pumasok sa isip ko. Pero nang tignan ko siya ng mabuti, naalala ko, siya ang tinig na minsang pinuri ko sa entablado. Sumama po ako noong araw na yon sa plaza, patuloy niya. Nakita ko kayong bumagsak. Nakita ko ang ilaw. Pero pilit kong iniisip na collective hallucination lang. Ayokong maniwala. Bakit, tanong ko. Dahil kung totoo yon, ibig sabihin mali ako sa lahat. Hinawakan ko ang kamay niya. Pareho tayo. Sa gabing yon, tumambay kami sa likod ng simbahan hanggang madaling araw. Ikinuwento niya kung paano siya lumayo sa simbahan matapos ang nangyari, kung paano siya binansagang na hipnotismo, kung paano niya halos sunugin ang rosaryong natanggap niya bilang bata. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog, wika niya. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko, aba Ginoong Mariani. Napangiti ako. Minsan, kahit ayaw natin, ang grasya marunong magparinig. Simula noon, nagsimula siyang sumama sa akin sa mga formation classes. At habang lumalalim ang pagkaunawa niya, dahan-dahan din siyang lumalambot. Mula sa encounter naming yon, isinilang ang ideya ng Fios de Luz, isang programa para sa mga dating protestante, o kahit sinong may galit o takot sa rosaryo. Hindi ito klase. Hindi ito debate. Isa itong paanyaya. Kung ayaw mong maniwala, ayos lang, sinasabi ko sa simula ng bawat sesyon. Pero subukan mong hawakan. Subukan mong bigkasin. Hindi mo kailangang unawain agad. Basta hayaan mo lang na marinig ng puso mo. Ginagawa naming simple. Diretso. Walang paligoy. Hindi ito para sa Katoliko lang, sabi ko minsan sa isang workshop. Ito para sa lahat ng gustong matutong manahimik sa loob ng ingay ng mundo. Sa loob ng 6 na buwan, nakabuo kami ng higit 20 maliit na grupo sa iba't ibang barangay. Minsan 5 lang ang umaattend. Minsan 20. Pero sa bawat grupo, may 1 o 2 tao na nagsasabing, ngayon ko lang naramdaman na may nakikinig sa dasal ko. At iyon ang panalo. Ginamit ko rin ang natutunan ko sa pagiging pastora, paano magsalita, paano makinig, paano gumamit ng kwento. Pero ngayon, hindi ko na kailangan ng pagtatalo. Hindi ko na kailangang manalo. Kailangan ko lang magpatotoo. At habang ginagawa ko yon, hindi ko na malayang nagbabago na rin ang tingin sa akin ng ilang dati kong tagasunod. May ilan na, bagamat hindi pa handang sumunod sa yapak ko, ay nagsimulang makinig. May tumawag, humihingi ng paliwanag. May nag-email, hindi pa ako naniniwala, pero hindi na rin ako galit. Minsan, sapat na ang ganoon. Minsan, isang butil ng pagdududa sa galit ay butil na rin ng biyaya. Sa isa sa mga sesyon ng Fios de Luz, tinanong ako ng isang lalaki. Bakit hindi ka umalis na lang? Bakit mo pa sinusubukang ipaliwanag ang rosaryo sa amin? Tumingin ako sa kanya. Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko ang rosaryo sa bulsa. Inabot ko sa kanya. Dahil minsan akong muntik na mawala. At nung pinakailalim ng pagkasira ko, ito ang tanging bagay na hindi bumitaw sa akin. Tahimik siya.
Tumingin lang sa rosaryo. Sa pagtatapos ng sesyon, lumapit siya at bumulong. Wala pa ako dyan. Pero baka pwedeng subukan. At doon ko naisip, hindi kailangang marinig ng lahat ang sigaw ng langit. Minsan, sapat na ang bulong ng pag-asa. Sa huling linggo ng taon, inimbitahan ako sa isang conference para sa mga bagong convert. Doon, sa entablado, habang nagsasalita ako sa harap ng halos 300 tao, may bahagi sa akin na natutong tumawa muli. Akala ko noon, ang rosaryo ay plastik na panlilin lang, sabi ko, pero ngayon, ito na ang lubid na hinila ako mula sa bangin. Tumayo si Maria Elena sa dulo ng event, tumulong mag-lead ng dasal. At habang naglalakad kami palabas ng auditorium, nagtanong siya. Ano sa tingin mo ang susunod? Hindi ko agad nasagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong may paparating na panibagong tawag. At sa bawat butil ng rosaryo, unti-unti akong hinahanda para doon. Mula sa isang babae na halos itapon ang rosaryo sa lupa, ngayon ako ang babaeng hindi makatulog nang wala ito sa kamay. Nakakatawa kung iisipin, minsan ko siyang tinawag na plastic, pero ngayon, para siyang hiblang nag-ugnay sa pagitan ko at ng langit. 2 taon na mula nang ako'y formal na tinanggap sa simbahan. At sa loob ng 2 taon, ang tinig ko, na minsang ginamit sa pag-atake, ay ginawang kasangkapan para bumuo. Ang programang Fayos de Luz ay lumawak. Nasa 14 na lungsod na kami ngayon. May mga online groups sa labas ng bansa, Miami, Madrid at Roma. Kada linggo, nagsasagawa kami ng Live Rosary na may kasamang kwento ng mga nagsimula sa duda at natapos sa pananampalataya. Minsan, isang gabi habang nagla-livestream kami, may isang lalaki na nagkomento. Ex-pastor po ako. Sa sobrang desperado, sinubukan kong magrosaryo ng palihim. Hindi ko alam kung tama, pero hindi ko rin mapigilang umiyak habang inuulit ang dasal. Baka po pwede niyo akong kausapin. Pinadala ko agad ang email address ko. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita kami sa isang coffee shop sa Tagaytay. Tahimik siyang umupo, dala ang isang lumang rosaryo na balot pa sa tissue. Alexandra, sabi niya, hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta isang araw, pagod na ako sa ingay ng mundo. Naisip ko lang, paano kung totoo nga? Paano kung hindi siya idolatriya, kundi imbitasyon? At mula sa munting dasal na yon, dumiretso siya sa pagkilatis, sa panalangin, sa pagbabalik. Ngayon, isa na siyang permanenteng diakono na nagsisilbi sa mga komunidad na madalas ay iniiwan ng simbahan. Sabi niya, ang kanyang homily ay palaging nagsisimula sa isang tanong. Sinubukan mo na bang pumikit at pakinggan ang dasal ng isang ina? At sa bawat retreat na dinadala namin, sa bawat seminar, palaging may mga lumalapit pagkatapos ng event, mga dating Katolikong iniwan ang simbahan, mga protestante na hindi maintindihan ang debosyon kay Maria, mga kabataan na hindi alam kung anong panalangin ang totoo. Pero sa sandaling tanggapin nilang hawakan ang rosaryo, kahit walang emosyon, kahit may alinlangan, parang unti-unting lumuluwag ang dibdib nila. Sa isang pilgrimage namin sa Guanar, may batang babae na lumapit sa akin habang naglalakad kami sa paakyat ng burol. Miss Alex, tawag niya, bakit po yung dasal sa rosaryo paulit-ulit? Napangiti ako. Kasi minsan, ang puso natin makulit. Kailangan paulit-ulit para maalala natin kung sino talaga ang mahal natin. Tumango siya. Tapos sabay kaming tumahimik. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ngayon, tuwing humahawak ako ng rosaryo, hindi ko na siya tinitingnan bilang bagay. Tinitingnan ko siya bilang paalala. Na minsan akong napagtagumpayan ng galit. Na minsan akong bingi sa panalangin. Na minsan akong nilapitan ng awa, kahit ako na mismo ang nagtulak palayo. At ngayon, ginagamit ko ang rosaryo hindi bilang agimat, kundi bilang kasangkapan ng pagpapakumbaba. Sa bawat pagsama ko sa pagrorosaryo sa isang bahay, sa isang ospital, sa isang kulungan, sa isang kalsadang ginawang kapilya, nakita ko kung gaano karami ang nasasaling sa simpleng pag-ulit ng Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Isang gabi, sa gitna ng isang online rosary, nagpaos ako sa gitna ng livestream. Tinignan ko ang kamera. Sabi nila dati, ang rosaryo ay pangbabae, pangmatanda, walang silbi. Tumigil ako. Hawak ang rosaryo sa 2 palad. Pero ngayon, masasabi kong buong puso, laban ako dati sa rosaryo. Pero ngayon, siya ang bumuhat sa akin. Tumingin ako diretsyo sa lente. Alam kong baka nanonood ka ngayon at nag-isip, hindi para sa akin yan. Okay lang. Hindi mo kailangang maniwala agad.
Hindi mo kailangang ipakita kahit kanino. Pero paano kung bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon? Humina ako ng malalim. Subukan mong magdasal ng isang dekada. 10 Aba Ginoong Maria. Isang misteryo. Sa tahimik mong oras. Sa loob ng jeep. Sa bus. Sa kama bago matulog. Kahit saan. Kahit paano. Tumango ako. Tapos balikan mo ako. Sabihin mo kung may nagbago. Umiti ako. Buo. At kung napagpala ka ng kahit isang butil, ilik mo itong video. Mag-comment. Ikwento mo kung paano ka unang nagdasal ng rosaryo. At syempre, mag-subscribe ka dahil linggo-linggo, sama-sama tayong hahawak sa hiblang yan kahit saan mang panig ng mundo ka naroroon. At bago matapos ang stream, ibinulong ko ang huling bitin na kwento. Alam ko ang tanong ng marami. Kamusta na si Roberto? Si David at Sofa? Alam nyo ang kwento nila, siya ang pinakamalalim sa lahat. At kung gusto nyong malaman kung paano sila sumagot sa katahimikan ng Diyos, abangan nyo sa susunod. Umiti ako. Isinara ang ilaw. At sa gabi ng katahimikan, isang rosaryo ang muling umiikot sa aking mga daliri. Hindi plastic. Hindi kasinungalingan. Isang paanyaya. At isang tahanan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.